umaga po sa ating lahat at morning devotion na naman po. February 23, 2025. Po sa ating lahat at magbibigay po ng magbabasa po ako ulit aking morning devotion. Mababasa po ito siya sa Colossians chapter 2 verse 6 hanggang 19 po. Sabi po dito, kapuspusan ng buhay kay Kristo. Kaya kung panaong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day at thank you Lord sa aking employer at thank you Lord sa aking mga magulang sa Pilipinas at thank you Lord sa aking mga kapatid at mga manunood. Lord, thank you Lord din po sa aking YouTube at page channel na ito'y ginagamit mo for your ministry alone. At thank you Lord sa part na to at thank you Lord sa paggabay mo sa akin. Even in my aloneness, I still continuing sa aking pagbabasa for your God's glory alone. In Jesus' name I pray. Amen. Alam niyo po itong part na to, hindi ko po ito makakalimutan. Ito yung isa kong hindi ko makakalimutan talaga itong place na to dahil dito na nasawi yung aking friend. Nakakalungkot dahil ang pag tayo talaga kinuha ng Panginoon is we never know. So, ang aking maisasuggest po is yung be ready po. At ang ating sandata po para po tayo maging handa ay magbasa po ng salita ng Panginoon. So, ito na po. Basahin ko na po ang Colossians chapter 2 verse 6 hanggang 19. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayo gayon sa Kanya. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng tinuro sa inyo na sumagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka kayo'y may bumihag sa pamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulaing sanlibutan at hindi ayon kay Kristo, sapagkat Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. At kayo'y napuspos sa Kanya at siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo, na inilibing kayong kasama niya sa bautismo, kaya kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuloy ng inyong laman ay Kanyang binuhay. Kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa tuntuning salungat sa atin. At ito'y Kanyang inalis at ipinako sa krus. Inalis niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at siya'y ginawa niyang hayag sa madla.
na nagtatagumpay sa kanila sa pamagitan nito. Kaya't ang sino mang ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin at tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Huwag ninyong hayaan na ang katawan agawan kayo ng gantimpala sa pamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na pinanghahawakan ang mga bagay na kanyang nakita at nangyayabang na walang dahilan sa pamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip at hindi kumakapit sa ulo na ang kanyang buong katawan na tinustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid at ay lumago ng paglayong mula sa Diyos. Ayan. Sabi po nga dito, huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala. Ayan. Sa pamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Ayan, kita nyo, ito po yung mga anghel na sinasamba, Santo Niño, Santo Papa. Ayan, pakaliwanag po, huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamagitan ng kusang pagpapakababa sa pagsamba sa mga anghel, na ang pinanghahawakan ang mga bagay na kanyang nakita. Yan, yung mga nakikita. Yan. Ano ba man nakikita? Kayamanan nyo, mga pera nyo, mga ina-idolize nyo po. Marami pong klase kasi ang idolize. Ito po ay mapapagkain, mapagamit, mapatao, lahat po ng nakikita. Yan po ay isang bagay ng isang kakatisuran natin pag hindi po tayo nag-ingat, di ba? Dito, hindi kumakapit sa ulo na walang kanyang buong katawan na tinutustusan na pagsanib sa pamamagitan ng kasukasuan at mga litid sa lumalago sa patagong mula sa Diyos. Ayan. Alam niyo po yung maraming klase po ng Diyos-Diyosan kasi yan. Ulit-ulitin ko po ito. Yung lagi mong ginagawa na inuuna mo pa siya kaysa sa Panginoon, yung lagi ka na lang sisi. Alam niyo po, minsan na-realize ko, kasi ako rin po galing talaga sa walang-wala. Nung bata ako ganito, nung bata kasi kami, nung elementary kasi kami, wala kaming baon. Pag ang ginagawa ko lang noon, pag ako'y gutom, umuwi ako sa bahay namin pag-recess. Ang kinakain ko po sa Ilocano po yung kanin na lamig, yung tawag po sa Ilocano iskilaban, ginaganon-ganon ko po yan. Para siyang pandesal, tapos lalagyan ko yan ng asin. Yan po. Yan po, yung pero nung bata po ako noon, hindi na po ako talaga yung bakit ang hirap ng buhay namin, hindi. Minsan lang ako sumagot ang tatay ko noon. Kasi sabi niya sa amin, wag na kayong mag-aral, sabi niya sa amin mga babae. But to God be the glory. Ewan ko ba, bigla na lang sabi ko noon, ayaw akong pag-aralin nila. Alam niyo, lumayas po ako noon, high school pa lang. High school pa lang. Umuwi na lang po ako nung may diploma na. Tapos na po ako noon ng college. Sa pagdaan po ng panahon, doon ko po nakita na pag ikaw pala ay talagang perseverance, yung mapangarap, yung ayaw mong magaya sa nakikita mo, alam mo, nasa sa atin po yun. Kagaya po, sabi ko nga po, ang pagka po tayo laging naninisi sa mga magulang, sa nakikita, sa gobyerno, alam niyo po, ang kapahamakan po wala naman po sa katabi mo nasa sayong desisyon po yan. So andun nga po. So nung nagbabasa na po ako ng Bible,
Doon ko na po, kagaya dito ang ganda nito, ditong sa verse 6 na to. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayo gayon sa Kanya. Yan. Gayon sa Kanya. Yan. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya, matibay sa pananampalatay gaya ng tinuro ng sumasagana sa pasasalamat. O, tignan niyo po dito. Nung bata ko, Susan. You sit? Yes. Oh, okay, I will. Okay, sasa. Kristen naman ya? Haya? Oh, Yo? no. Muslim. Okay lah. Oh. Yeah. Muslim and Christian is only one God. Okay. Yeah. Sige po. Susin na. Okay. Sige, ituloy ko po. Sapagkat mag-ingat kayo, baka sa inyong may bumihag sa pamagitan ng filosofiya na walang kabuluhan sa bandaraya ayon sa tradisyon. Ayan, yung tradisyon. Kita mo yung tradisyon. Marami pong klaseng tradisyon. Nung bata kasi ako, sabi ba, ganito na naman, yung pagka maraming bawal, yung, di ba, pagka lalo na sa bagong taon, yung sa Ilocano, aglagto-lagto ka para ka lumaki. Yan. Yan sabi nila yan. But, pag tayo po nasa sa Panginoon pala talaga, or nagbabasa talaga po tayo ng salita ng Panginoon, mahihimay po natin yung talagang katuruan. Alam niyo po, sa pagdaan ng panahon, nandito po ako sa Hong Kong, nung talagang ever since na nandito na po ako sa first Sunday po ako nag-day off dito, 2012, August 4 yan. August 4 yan, 2012. Kasi 1 month ako noon na hindi pinag-day off ng aking amo dito. So, hanggang paglabas ko, hanggang sa ngayon po, alam niyo po, napakasaya ko po kasi alam niyo, in my aloneness, marami akong friends, halos lahat po ata ng experience, gutom, may pagkain, meron at konti, ganyan. Alam niyo po na experience kong buhay ko at ito lang po ang aking na-realize ngayon na ang buhay Kristiyano po talaga hindi sa paramihan alam ng verse, kundi paubihan, yung pasunuran. Kung ikaw po ay laging nagsisimba, alam mo lahat ng verse, pero wala naman po sa buhay mo. Alam mo po kapatid, useless lang. Ang payo ka sa'yo, matulog ka na lang. Kasi alam mo bakit? Pagdating ng panahon, lahat ng ginagawa mong kaplastikan sa iyong sarili, alam niyo po yung kaplastikan, wala pong makakaalam yan, kundi ikaw lang din po, kapatid. Ganito magbibigay po ako ng example, mga kaplastikan sa simbahan. Hallelujah, hallelujah. Pero ayan na ang opere. Pupunta yan sa toilet. Pupunta yan. Yan yung mga nakita ko sa lahat ng mga napuntahan kong congregation. Wala akong binabanggit, but yun lang po ang aking na-obserbahan. Pagdating ko sa opering, ay nako po, nandun po sila sa CR. Alam niyo po kapatid, pag talagang totoong Kristiyani ka, hindi naman sinabi ni Lord na ibigay mo lahat eh. Sabi nga sa New Testament, ibigay mo lang yung kaya mo eh, di ba? Manong magbigay ka lang sabihin na nating piso, kung yun ang kaya mo eh, yun eh. Pero dapat kaibigan, pagbigayan, bigayan. Yun po ang totoong nasunod sa Panginoon. Kumbaga sa, di ba sabi sa Bible na, bakit po yung may nagtanim, tapos mayroong madamo. Alam niyo po yung damo, yun po yung masasamang gawa. Kahit po nagsisimba ka, kung ang ginagawa mo naman sa sarili mo, sa kapwa mo, is hindi na ayon sa Panginoon, alam mo kapatid, you are welcome to the hell. Yan. Kaya wag po nating sayangin ang ating panahon po habang po tayo nabubuhay. Ang totoong nananampalataya po kapatid is sa isip, sa salita at sa gawa, at makikita po yan sa ating sa araw-araw sa pamagitan po ng ating attitude, lalo na po pag tayo'y DH po dito sa Hong Kong. Huwag po nating laging titigyan yung mali ng amo, kasi alam niyo po,
Ito po yung aking isang tinandaan nung ako po ay nasa training. Sabi ng aming trainer noon is, kung gusto nyong makuha ang inyong mithiin sa buhay, tiis, tiis, tiis. Alam niyo po, yun po sinunod ko hanggang ngayon. Alam niyo po, kahit medyo may stricto sa yung lola ko. Alam mo, tiis ko na lang kasi yung tiis po, marami po yung magagawa. Tiis, tiis, tiis. Kasi kahit po tayo magreklamo, wala rin po tayong magagawa. So, hanggang dito na lamang po at sana'y magbasa rin po tayo para mabago po ang ating buhay. Bye-bye! Have a nice day!